In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, sa mabuting balita ngayong araw, malinaw na sinabi ni Jesus, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal kay Kristo ay hindi lang nasa salita, kundi nasa gawa, pagsunod, pananampalataya, at pananatili sa katotohanan kahit mahirap ang panahon. Ipinangako rin ni Jesus na hindi niya tayo iiwang ulila. Ipinadala niya ang Espiritu Santo, ang ating gabay, lakas at ilaw sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo dahil nararamdaman natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa bawat biyaya, himala, pagaling at pag-asa. Maraming tao ngayon ang madaling mawalan ng pananampalataya dahil sa problema, kasalanan, fake teachings, galit, o makamundong pamumuhay. Ngunit bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na manatili sa pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng palaging pagdarasal, pagsisimba at pagtanggap ng sakramento. Madalas na napangumpisal, pagmamahal at pagpapatawad, pag-iwas sa kasalanan, pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamilya at komunidad, pagtulong sa nangangailangan, paninindigan sa katotohanan kahit tayo'y inuusig. Sabi nga sa ikalawang pagbasa sa unang Pedro, dapat lagi tayong handang magpaliwanag ng ating pag-asa at pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo dapat mahiya
na ipahayag ang ating pagiging Katoliko. Tulad ng ginawa ni na Apostol Felipe sa unang pagbasa sa mga gawa, ipinangaral niya si Kristo sa bawat bayan at maraming tao ang gumaling sa sakit at napuno ng kagalakan. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang gawaing iyon sa simbahan sa pamamagitan ng mga pari, madre, missionaries, catechist at mga laiko na patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita. Maging ang mga church fathers ay nagpatutuo sa pananampalataya kahit hindi nila nakita si Kristo ng personal. Halimbawa, si St. Ignatius of Antioch ay matapang nanindigan kay Kristo kahit iniusig at ipinapatay. Si St. Augustine of Hippo ay nagpahayag na ang puso ng tao ay hindi matatahimik hanggat hindi nagpapahinga sa Diyos. Si St. Augustine, martir, ay pinagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano kahit kapalit ay buhay niya. Patunay ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita lamang, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na buhay at kumikilos. Excuse me. Sa ating araw-araw na buhay, manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Huwag mo kaming iwanan sa gitna ng pagsubok, takot, at kahinaan. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang gabayan kami sa katotohanan at kabanalan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birhing Maria. Aming Ina, hinihiling namin ang kagalingan ng may mga karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo po at pagalingin sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong pamilya namin, at ang lahat ng nakabasa, nakinig, at nanonood nito na may karamdaman. Basbasan mo rin ang lahat ng kaparian, mga obispo, aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV sa kanyang pamumuno sa simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, kapayapaan, at paggalang sa buhay. Kaawan mo rin ang mga kaluluwa ni na Pope Francis, Janet, Hiram, at lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingaan. Iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, digmaan, kasamaan, at kapahamakan. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang manatili kami sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!